Wala kang respeto sa posisyon ko. Next time, I strongly suggest that you consult me first bago mo pakilaman ang pondo ng departamento ko. Masyado ka naman mayabang magsalita. Hindi ako mayabang, Bobby. I just want everything in its right place. Can't you see I'm busy? I don't want to waste my time arguing with you, Lar. Yan ang hirap sa'yo eh. Pag medyo sensitive ang issue, magaling kang iiwas. Lalo ka sigurong iiwas pag nalaman mong may dapat kang panagutan kay Dinya. What do you mean? May anak ka sa kanya. You're putting me on. You better believe it. And you better do something about it. Dok, ang baby ko. Premature ang anak niyo, Mrs. Parang gulay ng ilabas. Nasa incubator siya. Gusto ko ho siyang makita, Dok. Hindi pa pwede ngayon. Nasa critical condition siya. Kulang sa oxygen ang kanyang utak. Doktora, bakit ho? Within 72 hours, maaring mangailangan siya ng isang brain surgery. Kung hindi, maaring magkaroon ng damage ang kanyang utak. Magkano naman ho ang kakailanganin, Doc? Malaki-laki rin. Maghanda kayo ng 50,000 pesos para sa brain surgery. Wala pa doon sa gamot. Doktora, gawin niyo lahat ng magagawa niyo para maligtas ang bata. Paano yan? Anong gagawin mo ngayon? Ano ba talaga kailangan mo, ha? Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Ikaw talagang sadya ko. May dapat kang panagutan sa akin. Kung tungkol sa bata, sorry ka na lang, Dinya. Hindi ko pwedeng angkinin yon. Hindi ko naman iginigit na angkinin mo o kilalanin mo ang bata. Kailangan ko lang ang tulong mo. Kailan niyo ba ako patatahimikin, ha? Nung una ang kapatid mo. Ngayon naman, yung anak mo, bakit? Makinig kang mabuti, Bobby. Hindi naman kita pag-aaksaya ng panahon na puntahan dito kung hindi lang ako nagigipit ng ganito. Alam mo bang pwede akong duguin dahil hindi pa ako dapat maglakad? May diferensya ang bata. Kailangan siyang maoperahan kaagad dahil nanganganib ang buhay niya. Hoy, hoy. Huwag mong ipapasa sa akin ang problema mo sa anak mo, ha? Umanap ka ng susuporta sa inyo. Siguraduhin mo lang na yun talagang gusto mong mangyari, Bobby. Dahil hindi magkakait ng tulong sa akin ang mga kalaban mo sa politika. Hindi ko kayang ibigay ang lahat ng kailangan mo ngayon. Ang pera ko nakalabas sa kampanya. Sasagutin ko na lang muna ang operasyon ng bata. Tinitiyak ko lang na gagawin mo ang responsibilidad mo sa iyong anak. Maraming salamat ho, Doktora. O sige, wala akong anuman. Ba si Mr. Cuevas to, Mayor, good morning. Kumusta ka, Mayor? Ay, good morning. Huwag naman, Mayor. Hindi pa tayo nahahalal eh. Anong ginagawa niyo rito? May binisita kaming pasyente rito. Eh kayo naman, napasyal yata kayo dito. Tinitingnan ko lang kung ano mga problema natin dito sa ating public hospital. Kasama yan sa aking plataforma eh. Ang efficient delivery of medical services para sa ating mga mamamayan. Ganun ho ba, Mr. Cuevas? Naku, magandang material yan. Lalo't kayong official candidate ng ruling party. Eh, sino naman ho ang kasama nyo? Siya? Mrs., ano nga ba ulit ang pangalan ninyo? Ha? Yung pangalan nyo? Dinya, Mrs. Dinya Cruz. Mrs. Dinya Cruz. Mrs. Dinya Cruz. Yeah, nakasalubong ko siya on my way to the charity ward. Malubha yung anak niya, yung batang nasa incubator. Kailangan maoperahan. Alam niyo naman,
likas ho sa akin ang tumulong sa kapwa. Kaya sasagutin ko na lang ang operasyon ng bata. Mrs., itong 50,000. Wow! Ang swerte niyo naman, Mrs. Paano yan? Eh di siguradong iboboto niyo na si Mr. Cuevas sa darating na eleksyon. Tiyak ng panalo niya. Edong, human interest angle to para sa election coverage. Kunan mo na sila.